hindi ka rin nahihiya. Alam mo yon? Kasi yung iba iniisip nila, alam mo yun, na parang, naku, nakakahiya naman lapitan, nakakahiya naman magbenta. Alam mo, umabot ako dun sa point na yung mga office mates ko, pag pumapasok ako, natanong, oh, ano binibenta mo dyan? May longganisa ka ba? Pumuha pala ako ng 100 pieces. Ibibigay pala nila to sa akin for 18 pesos. And I could still sell the same item sa price na binibigay ko. For example, if it's 25 pesos and then nabenta ko siya ng 50 pesos sa bazaar, so I get 25, di ba? So 100% markup. Hindi bumili sa'yo, dahil ba doon, dapat ba ma-embarrass ka na? Syempre hindi, di ba? It may be that that particular product is really not for them, di ba? Nakakatuwa yung mga tips mo na go the extra mile, talagang serbisyuhan mo, and nakwento mo na you've done yung sa buy and sell ng mga bags, ganyan. Pero syempre, sisimulan natin sa simula. Parang, paano mo napili yung bag? Nakita mo lang ba na malaki yung difference, 70% na pwede mong ibenta 30% or 50%? Or kailangan ba dapat meron kang kagalingan or knowledge or interest? Kasi syempre, you're blessed na nag-work yung buy and sell ng bags. Is it something ba na dapat gusto mo yon, or anything na kahit hindi mo siya interest, basta may kita, okay din as a side gig? Ano yung mo doon? Take mo doon? Alam mo, it's a good thing that you asked, no? Kasi tama ka, dapat interesado ka. Kasi how can you sell something na wala kang knowledge, di ba? Paano mo i-market ang isang bagay na wala kang masabi pag nagtanong sa'yo yung customers? Like for example, nowadays kasi mga high-end luxury bags na yung binibenta ko. So, I constantly research ano ba yung gusto na bags ngayon ng mga clients ko, and alin ba dito yung would command a high value. Dapat alam mo rin kung ano yung in. Kasi parang ito na pala ngayon yung brand that would pick up ngayon, or you could mark up better versus this brand, na parang mas sellable pala to dahil mas gusto ngayon ng mga tao yung ganitong brand over the other. Alam mo, may mga lessons din ako na natututunan along the way. Like for example, I sold this bag before dahil gustong-gusto ko na siyang ma-flip because I wanted to keep the money rolling. Nung binenta ko siya, parang ang value niya ba, but this was many years ago naman, ang value lang niya nabenta ko parang 30,000. And then if I sell the same bag now, like maybe matagal naman na, parang mga 6 years after, I could sell that same bag for 50,000. So imagine, di ba? Parang ang laki na nung nag-add up dun sa value. And pagdating sa mga helmets, how can you sell something na hindi mo nagamit? 'Di ba? Na pag nagtanong sa iyo, "Oh, kumusta yung wind noise niyan kapag ka tumatakbo ka na sa expressway?" And then hindi mo masagot, 'di ba? So, how can you encourage your buyers to buy from you if you don't know what you're selling? So, another tip that I could give is if you want to delve into this buy and sell business, dapat you really know or you're interested dun sa mga bagay na binebenta mo. But there are some things na kahit naman na it could be for everyone who has that knack for selling. Alam mo kasi ang mahalaga rin, Neil, dapat hindi ka rin nahihiya. Alam mo yon, kasi yung iba iniisip nila, alam mo yun, na parang, naku, nakakahiya naman lapitan, nakakahiya naman magbenta. Alam mo, umabot ako dun sa point na yung mga office mates ko, pag pumapasok ako, natanong, oh, ano binibenta mo dyan? May longganisa ka ba? But you don't feel embarrassed. Actually, it's the opposite. Parang you feel happy that people associate you with someone who is enterprising, di ba? Kesa yun dun sa nahihiya ka. Kasi di ba parang iba sinasabi, parang, nagbebenta ng longganisa, parang di ba yun yung pang-iisip natin na, nisip mo na parang, hindi siya dapat sa office setup, parang something like that. But you know, yung mga things like that, parang tinatawanan mo at the same time, hindi mo siya dapat isipin na parang nakakahiyang mag-sell because nahihiya kang mag-approach ng mga tao. Because after all, baka yung mga taong to na hindi mo in-approach
baka sila na pala yung mga potential customers mo who might keep on coming back and buy from you. Ang ginagawa ko kasi before, alam mo, pupunta ang Divisoria, mamimili ako ng mga kung ano lang doon ng mga small items. Tapos doon ko na intindihan yung concept na pag mas marami kang binibili, they go for volume. Na parang, sige, eto, bibilin mo sa akin to ng 25 pesos. There's this small pouch na binibenta ko sa mga bazaars before. Tapos, kumukuha lang ako ng mga 50 pieces. And then I realized na kapag pumuha pala ako ng 100 pieces, ibibigay pala nila to sa akin for 18 pesos. And I could still sell the same item sa price na binibigay ko. For example, if it's 25 pesos and then nabenta ko siya ng 50 pesos sa bazaar, so I get 25, di ba? So 100% markup. But then because nag-bulk purchase ako, I get the 7 pesos more. So nagiging 32 pesos yung kita ko. Alam mo, super happy ko talaga. Balik ako ng balik sa Divisoria, Neil, to keep on buying. Alam mo, nakakatuwa. Alam mo, those days talaga, I'll really treasure kasi nakatulong talaga siya to what am I now? Alam mo, yung mga na-achieve ko sa buhay looking back, and these are lessons that I can tell my children and later on my children's children na makukwento ko sa kanila na ganito yung diskarte sa buhay na kailangan mo para maging financially secure ka sa buhay mo. So really, really very happy to share those. Yeah, and truly yung kwento ng buhay mo is an inspiration. And sa selling kasi kailangan hindi ka nahihiya eh. Sabi mo nga, it should be a good thing if tingin nila na seller or nagbebenta ka. Pero syempre, may mga tao talagang mahiyain or hindi naman takot sa kumausap sa tao, pero parang talagang ayaw kumausap. Pero syempre, hindi tayo mapapakain ng hiya natin. Ano yung mga tips mo sa kanila na they have that desire na kumita pero mahiyain sila or shy type sila? So, alam mo, recommend mo doon? Alam mo, Neil, para ring pag-ibig yan eh. Dapat ready ka rin to be rejected, di ba? No. And to accept that rejection gracefully. Kasi pwedeng nilapitan mo tapos hindi bumili sa'yo. Dahil ba doon? Dapat ba ma-embarrass ka na? Siyempre hindi, di ba? It may be that that particular product is really not for them, di ba? But then, dapat talaga you need to overcome that hiya kung gusto mo talaga to enter this business na gusto mo talaga mag-sell. Kasi dapat talaga be prepared for rejection and be graceful about it. Hindi pwede yung nireject nila yung pag-sell mo sa kanila and then makita nila yung disappointment sa face mo. Kasi after all, baka next time around mag-offer ka sa kanila ng right product that they find suitable for them, they find it useful and practical for them to buy. Bibili pa rin naman yan sa'yo di ba? Kaya dapat be prepared ka dun sa magiging reaction din. After all, baka mamaya yung alokin mo pala bumili sa'yo ng bultuhan. Alam mo, may ganyan Namimili naman ako before dito sa Well Manson sa may Quiapo naman. Binibili naman ako ng mga small na mga accessories. Alam mo, nagulat din ako dun kasi nakaka-mark up din ako dun ng doble. Tapos, meron akong isang customer na nahiya ako. Parang, syempre, dumarating naman din yun sa'yo, no? Na parang itong taong to intimidating alokin Pero alam mo, nung inalok ko, bumili pa sa akin ng 1 dozen. Di ba? Na parang kailangan talaga ma-overcome mo yung hiya mo when it comes to, kasi there's nothing wrong, di ba? Yeah. Kahit ano po yung binebenta mo, as long as you know that these are mga items na hindi naman mga prohibited, di ba? And you know na legal yung ginagawa mo, marangal yung magbenta ng mga or yung mga trading business. Kaya there's nothing really wrong. Imagine mo, mahakot ako before ng mga items sa Divisoria. Tapos bibit-bit ako ng mga, yung bayong na makulay. Yung iba-iba yung kulay. Tapos bit-bit ko yun. But I take pride in those, Tapos makikita nila, hinuhol ko yun, paakyat kasi naka-dormitory lang ako before. Hinuhol ko, paakyat, bit-bit ko, Bernadette. Mga paninda ko. Alam mo yun, and I take pride in that na nagtitinda ako, nagbebenta ako. And now, pag kinukwento ko yun sa mga tao, alam mo, may nagbenta ako before sa St. James Bazaar. Alam mo, nagulat ako kasi
It runs whole day no? Alam mo, before lunchtime, naubos ko lahat ng mga paninda ko. Gusto kong bumalik sa Divisoria para mamili ulit. And then, kasi it's really addicting. Alam mo yan, pagka na kumikita ka ng pera, parang pumapasok, tapos nakikita mo lumalaki yung pera mo sa bangko. Parang you just want to keep on, seeing the numbers grow. Yeah, parang worth it yung pagod. And just like you, may background din ako, bazarista, sa St. James, sa ano yun Ayala, Alabang yan Yes, so, yes. Nagbenta ka rin ba doon? Wala kaming nakukuhang slot kasi during that time, I think, a decade ago, ang hirap makakuha ng slot doon sa St. James. So, sa ibang lugar kami, Rockwell, tapos sa Libis, yung sa Eastwood. Ayan, so okay naman. Pero, how did you find it? Sorry? How did you find it, the selling? It's also like a side gig for me during that time kasi may main work ako. I enjoyed it. Yung kung sa stocks mo, kinukuha mo sa Singapore or sa Divisoria, we get it sa suppliers here sa Philippines and sa Thailand. Punta kami sa Chatuchak, yung men's apparel yung binibenta namin nun. So, yun, a decade ago, nag-enjoy kami. So, enjoy naman, pero natapos na yung season na yun. Alam mo, hearing from you, nabanggit mo nga Singapore and the Divisoria, parang isipin mo, parang magkaibang market yon, di ba? Yeah. But to be able to find opportunities in a market that's, Singapore, it's really, di ba, parang high-end upscale. And then Divisoria na pangmasa, to be able to find a market and to have that eye for what would sell. I'm also thankful to the Lord for giving me such talent. Kasi alam mo, siguro nga, baka selling is not really for everyone. Kasi, may mga tao talaga na they really can't get past that. Nahihiya silang kumausap ng mga tao. Maybe they're introverts, maybe meron talaga silang fear of being rejected. Mahirap ipilit yon sa mga ganong tao. But I think selling is also a gift. It's a talent that it may not be for everyone, but for you to be able to discover that is dapat you should try. Kasi like nung pandemic, 'di ba, Neil, ang dami natin siguradong I'm sure may kilala ka na parang mga pandemic sellers na nung pandemic nakabenta pala sila, 'di ba? So sushi bake ganun. Lahat mga food, whatever, na mga linen sprays, dahil mga na-develop na mga iba't ibang mga products that you could sell. So, yon, sana matutunan yun ng mga tao, and then maybe they should discover, and they might be surprised that they have it in them na parang, ay, pwede pala akong magbenta. Yeah.